Magandang araw po mga kapatid. Welcome sa ating short Bible reflection. Today, pag-usapan natin ang Numbers chapter 31. Isang chapter na maaaring mahirap basahin dahil tungkol ito sa judgment, obedience, at consequences ng kasalanan. Pero sa gitna ng mahirap na chapter na ito, may mahalagang tanong. Kapag mahirap sundin ang Diyos, mananatili ba tayong obedient? Sa Numbers chapter 31, inutusan ng Diyos ang Israel na harapin ang Midian dahil sa kanilang naging involvement sa pagpapahina sa Israel at paglayo sa Diyos. Makikita natin dito na ang Diyos ay holy at seryoso siya tungkol sa sin. Pero hindi ibig sabihin ito na gusto ng Diyos ang violence or destruction. Sa chapter na ito, mahalagang makita natin ang historical context ng divine judgment sa Old Testament at ang authority ng Diyos bilang hukom. Ang lesson para sa atin ngayon, huwag nating gawing light ang kasalanan. Minsan iniisip natin, okay lang naman ito. Maliit lang naman. Pero ang kasalanan na hinahayaan natin ngayon ay maaaring maging bagay na maglalayo sa atin sa Diyos bukas. We have three biblical truths. First, God takes sin seriously. Hindi maliit na bagay sa Diyos ang kasalanan. Ang holiness ng Diyos ay hindi negotiable. Second, obedience requires trust. Hindi lahat ng utos ng Diyos ay maiintindihan natin agad. Pero ang obedience ay hindi nakabase sa complete understanding. Nakabase ito sa trust sa Diyos. Third, God calls His people to remain set apart. Hindi tayo tinatawag na makisabay sa lahat ng ginagawa ng mundo. Tinatawag tayong mamuhay ng may holiness at faithfulness sa Kanya. Alamin natin kung sino ang Diyos. Holy, righteous, just, and faithful. Tanggapin natin na ang sin ay may consequences at kailangan nating seryosohin ang obedience. Kahit may mga bagay na hindi natin maintindihan, magtiwala tayo na ang Diyos ay righteous at alam niya ang ginagawa niya. Hindi lahat ng bagay kailangan nating maintindihan bago tayo magtiwala. Kaya we need to make sure to check what you are tolerating. May sin ba na unti-unti mong tinatanggap dahil paulit-ulit mo nang ginagawa? And choose obedience over convenience. Kapag may conflict between what God says and what feels comfortable, choose God's way. Mga kapatid, huwag nating hintayin na lumaki ang isang bagay bago natin ito dalhin sa Diyos. Small compromises can become big spiritual problems. Obedience today can protect your walk with God tomorrow. Ngayong araw, tanungin natin ang sarili. Lord, may area ba sa buhay ko na alam kong kailangan kong isuko at sundin ka? Kung meron, huwag nating takasan ng conviction. Dalhin natin sa Diyos, confess it, surrender it, obey Him. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Turuan mo kaming seryosohin ang kasalanan at piliin ang obedience. Kapag may mga bagay kaming hindi maintindihan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong character, na ikaw ay holy, just, righteous at faithful. Ibigay mo po sa amin ang courage na sumunod kahit mahirap. In Jesus' name, Amen.
Mga kapatid, Numbers chapter 31 reminds us that God is holy and obedience matters. Hindi ba natin naiintindihan ang lahat ng ginagawa ng Diyos, makikilala natin kung sino siya. And when we know His character, we can trust His heart. When obedience is difficult, remember who gave the command and trust the heart of the God you obey. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.